Ang supply ay ang dami ng produkto o serbisyo na handang ipagbili ng mga producer o negosyante sa isang takdang panahon at sa isang tiyak na presyo. Sa madaling salita, ito ang bilang ng produkto na gusto at kayang ibenta ng mga tao at kumpanya depende sa presyo nito. Halimbawa, kung ang presyo ng 1 kilong mangga ay 50 pesos, maaaring ang isang magsasaka ay handang magbenta ng 20 kilo. Pero kung tumaas ang presyo sa 70 pesos kada kilo, baka mas madami na siyang ibenta, tulad ng 40 kilo, dahil mas kikita siya. Ang umaga, Mang Berto, ilang kilo ng mangga ang dala mo ngayon? Magandang umaga rin, Aling Nina. 20 kilo lang muna ngayon. Medyo mababa pa kasi ang presyo. 50 piso lang kada kilo. Naku, oo nga, medyo matumal ang bentahan. Pero sabi nila, tataas daw ang presyo sa 70 kada kilo simula sa susunod na linggo. Kung ganoon, magdadala ako ng mas maraming mangga. Siguro mga 40 kilo na. Mas malaki kita kapag mataas ang presyo. Tama ka dyan. Ganyan talaga kapag mataas ang presyo, mas ganado ang mga magsasaka na mag-supply. Siyempre, kita din yan. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo, kadalasan ay tumataas din ang supply. Presyo ng produkto. Ano ang ibig sabihin nito? Isa sa pinakamahalagang salik na nakakaapekto sa supply ay ang presyo ng produkto. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, kadalasan ay mas dumarami ang supply nito. At kapag bumaba naman ang presyo, mas kaunti ang gustong ipagbenta ng mga negosyante o producer. Panahon o klima. Ang panahon o klima ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa supply, lalo na sa mga produktong agrikultura o galing sa sakahan. Kapag maganda ang panahon tulad ng maaraw at sapat ang ulan, mas mataas ang produksyon kaya mas maraming supply. Pero kapag masama ang panahon tulad ng bagyo, tagtuyot o matagal na ulan, nasisira ang ani, kaya bumababa ang supply. Ang inaasahan ng producer sa presyo. Ang inaasahan ng producer sa presyo ay tumutukoy sa prediction o pananaw ng mga producer ng magiging presyo ng kanilang produkto sa hinaharap. Ang buwis ay pera na binabayaran ng mga negosyante o producer sa gobyerno. Ang subsidiya naman ay ang tulong o suporta na ibinibigay ng gobyerno sa mga negosyante, tulad ng libreng kagamitan, binhi o puhunan. Dami ng nagtitinda. Ang dami ng nagtitinda ay tumutukoy sa bilang ng mga negosyante o producer na nagbebenta sa isang produkto sa merkado. Kapag mas maraming nagtitinda, mas maraming supply ng produkto. Kapag kaunti ang nagtitinda, mas kaunti rin ang supply. Kalagayang pampolitika o panlipunan. Ang kalagayang pampolitika o panlipunan ay tumutukoy sa sitwasyon ng pamahalaan at lipunan sa isang bansa. Kapag maayos at tahimik ang pamahalaan at lipunan, tuloy-tuloy ang negosyo, produksyon at bintahan, kaya mas mataas ang supply. Pero kapag may gulo o sa politika o may mga protesta, wilga o kaguluhan sa lipunan, naapektuhan ang paglikha at paghatid ng produkto, kaya bumababa ang supply. Ang gastos sa production ay ang lahat ng ginagastos ng mga producer o negosyante para magawa ng produkto. Kasama rito ang bayad sa materyales, kuryente, sahod ng mga manggagawa at gamit sa paggawa. Ang teknolohiya ay tumutukoy sa mga makabagong kagamitan, makina o paraan ng paggawa ng produkto.
Ito ay ginagamit para mas mapadali, mabilis, at maparami ang produkto. Elastisidad ng supply. Ang elastisidad ng supply ay tumutukoy sa kung gaano kabilis tumugon ng mga producer o negosyante sa pagbabago ng presyo ng produkto. May dalawang uri ito. Elastic supply, kapag madaling dagdagan ang supply kapag tumaas ang presyo. Totoo po ba kapag tumaas ang presyo ng ballpen, dadami rin ang supply? Tama yan, Kaloy. Halimbawa, dati 10 piso lang ang ballpen. Ngayon, 50 piso na. Aba, mas malaki ang kita kaya dagdagan naman ang produksyon. Ano nyo po kaagad na daragdagan? Madali lang kasi gumawa ng ballpen. Available ang mga materyales at may makina na kami. Kaya kahit bukas, kaya naming dagdagan ang supply. Kaya pala tinatawag itong elastic supply. Inelastic supply naman kapag mahihirapang dagdagan ang supply kahit tumaas ang presyo. Tumaas po ba ang presyo ng saging? Madagdagan niyo po ba kaagad ang supply? Hindi agad, Kaloy. Kahit gusto naming magbenta ng mas marami, kailangan pa naming magtanim ulit at ilang buwan pa bago ito mamunga. Ibig sabihin, kahit tumaas ang presyo, hindi kaagad madaragdagan ang supply. Kaya tinatawag itong elastic supply kasi matagal ang proseso bago lumabas ang dagdag na produkto. Gets ko na po. Salamat po, Mang Cardo.